Noon pa man ay hindi na bago ang away at gantihan ng mga gang sa loob ng bilangguan. Kahit anong araw o okasyon pa man, walang pinipili ang mga tirador kapag kailangan ng pumatay. Isa na namang kwento ng kaso na naganap sa New Bilibid Prison ang inyong matutunghayan. Ang kasong ito ay naging usap-usapan na sa loob dahil ang karumal-dumal na pagpaslang ay nangyari mismo sa mahal na araw. Ang kasong aking tinutukoy ay ang isa sa kinabilangang tira ni Amador Atienza alias Amadong Buwang, kasama ang iba pa niyang kakosa. Ang tira nilang ito ay tinawag na 7 Palabras. Isa sa 7 palabras ang tira na tumatak. Sundalo ni Boy Amati, susunod sa mga yapak. Busyong pagkalahatan ng Sputnik, sikat sa lahat. Amadong Buwang tawag sa akin ng aking pangkat. Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga impormasyong mula sa Korte Suprema na makikita sa internet at available sa publiko. Ito ay naglalaman ng sensitibong paksang na kinalaman sa krimen na hindi angkop sa mga bata o kabataang may edad 18 pababa at walang layo na mag-promote ng karahasan sa madla. Viewers' discretion is advised. Bandang alas 8 ng umaga ng Biyernes Santo, April 9, 1971, ang ilang preso mula sa Dormitory 4C ay nagpapaaraw sa harap ng Building 4. Ito ay isang pangkaraniwang araw lamang para sa lahat. Ngunit ng araw na iyon, nalaman ng ilang miyembro ng Sputnik na sinaksak si Joseph Casey, isa sa kanilang kasamahan. Pagkarating ng balita sa kanila ay agad silang nagplano ng paghihiganti. Sa mismong araw na iyon, nagpasimula sila ng gulo at inatake nila ang ibang preso na wala namang kaalam-alam at nagpapaaraw at nagpapahangin lamang ng araw na iyon. Gumamit sila ng mga improvised bladed weapon. 4 na preso na sina Samuel Diaz, Augusto de Guzman, Orlando de Villa at Salvador Alcontin ang malubhang nasugatan at namatay sa ospital. 2 pang preso na sina Josefino So at Abdul Amking Jr. ang nasaktan at malubhang nasugatan. Ang iba sa mga biktima ay sinaksak malapit sa tangke ng tubig at ang iba naman ay malapit sa mga dormitoryo. Lahat ng mga biktima ay kasapi ng Oksogang. Samantalang ang mga umatake na sina Ernesto Garcia, Ricardo Rodriguez, George Burdett, Romeo Maranan, Reynaldo Arnaldo at Amador Atienza ay pawang mga kasapi ng Sputnik Gang. Hindi kasama sa kasong ito ang ikapitong salarin na si Ricardo Yamba dahil iba ang naging hatol sa kanya. Ang mga salarin ay kusang sumuko sa mga gwardya ng bilangguan kasama ang kanilang mga matalas na ginamit maliban kay Arnaldo na iniwan ang kanyang patalim sa pinangyarihan ng krimen. Nang hapon ding yun, matapos maganap ang mga pagpatay, ang mga salarin ay gumawa ng magkakahiwalay na salaysay na sinumpaan sa harap ng Assistant Director of Prison. Isinalaysay nila sa kanilang magkakatugmang pahayag kung paano isinagawa ang mga pag-atake. Ayon sa salaysay na pinasimple ng Council de Oficio, ganito raw ang nangyari. Umaga ng April 9, 1971, habang ang mga akusado at ilan pang preso na tinatayang nasa 150 ay nagpapaaraw sa plaza sa harap ng Dormitory 4C, bigla raw sumulpot ang mga preso mula sa katabing brigada. Walang anumang babala. Umatake raw ang mga ito sa mga akusado at kanilang mga kasama. Mga kasapi raw ng Oksogang ang mga umatake. Nakapaghanda pa umano ang mga akusado dahil ang mga preso sa itaas na palapag ng dormitoryo ay nagsigawan na paparating na ang mga Okso at may naghagis pa ng mga patalim pababa sa plaza.
Ilang minuto lamang ay sumiklab ang isang kaguluhan, sigawan, habulan at bakbakan. Ayon sa mga akusado, napilitan lamang silang lumaban para sa sariling depensa. Natigil lamang ang lahat nang dumating ang mga sundalo ng constabulary at nagpaputok sa ere upang matigil ang kaguluhan. Doon lamang natapos ang gulo at karahasan. Hindi tinanggap ng mababang hukuman ang bersyon ng mga akusado. Ayon sa naging pag-aaral ng korte, ang mga akusado ay pawang nagsisilbi ng kani-kanilang sentensya at sila ay mga kasapi ng Sputnik Gang. Kanila raw sinamantala ang pagkakataon na nagpapaaraw noon ang mga miyembro ng POCSO at ginamit ang pagkakataon na iyon upang biglain at atakihin ang mga biktima. Ginawa raw ito ng mga akusado sa dahilan na may isang kasapi ng Sputnik Gang na sinaksak ng isang miyembro ng OXO Gang. Subalit para sa hukuman, iyon lamang ay isang pagbibigay dahilan. Ang tunay na nangyari ay isang planadong pag-atake na isinigawa sa oras na kampante at walang kalaban-laban ang kabilang panig. Kung kaya, hinatulan sila ng mababang hukuman ng 4 na kaso ng pagpatay at 2 kaso ng frustrated murder at pinatawan ng bawat isa sa 6 na akusado ng 4 na parusang kamatayan. Ang kaso ay inakyat sa Korte Suprema para sa otomatikong pagsusuri ng parusang kamatayan. Itinuring ng hukuman na ang pagpataw ng parusang kamatayan ay labis kung isa sa alang-alang ang kalagayan ng National Penitentiary kung saan laganap ang mga kaguluhan dulot ng gang rivalry. Inirekomenda nito sa Chief Executive sa pamamagitan ng Secretary of Justice na ang mga parusang kamatayan ay gawing reklusyon perpetua. Sa katunayan, bukod sa 4 na pagpatay na sangkot sa kasong ito, 3 pang insidente ang sunod-sunod na naganap sa parehong umaga ng Biyernes Santo, bandang alas 8:45 ng April 9, 1971. Bandang alas 10:05 ng umagang iyon, isang bilanggo na nagngangalang Mario Basada ang napatay sa dormitoryo 11B1 ng isa pang bilanggo. Pagsapit ng alas 10:20, ang bilanggong si Joseph Bautista ay napatay sa dormitoryo 12D ng 2 bilanggo. At pagkaraan, bandang alas 11:25, ang mga bilanggong sina Victoriano Abril at Florentino Tilosa ay napatay sa Brigada 6A ng 3 bilanggo at nasaksak naman ang bilanggong si Leonardo Francisco. Kaya noong Biyernes Santo na iyon, 8 bilanggo ang napatay ng kapwa nila mga bilanggo. Ipinahiwatig sa korte ang kalagayan ng mga akusado sa loob ng bilangguan, kung kaya dapat daw umano na bigyang hapag sila ng korte sa pagpapatupad ng hustisya. May ilang nabanggit na impormasyon tungkol sa buhay ng mga akusado ang binanggit sa kasong ito. Si Ernesto Garcia, 27 years old, binata at dating helper sa isang welding shop. Siya ay tubong Plaridel, Bulacan. 12 years old lamang nang pumanaw ang kanyang ina. May 7 siyang kapatid. Nakatapos lamang siya ng first year high school at dati nang nahatulan sa kasong homicide. Nang tanungin siya ng hukom kung kinukumpirma niya ang sinabi ng kanyang abogado na handa silang mag-plead ng guilty, tumugon si Garcia ng malinaw at diretsyo. Ipinaliwanag niyang handa nilang akuin ang lahat basta't ang magiging kaparusahan ay habang buhay na pagkakabilanggo at hindi kamatayan. Kung habang buhay man ito o kahit ilang ulit pang habang buhay ay tatanggapin nila ang sentensya at aamin sila, basta wag lamang silang hatulan ng kamatayan. Si Ricardo Rodriguez naman, 32 years old, may asawa at 3 anak, taga Makati, Rizal at dating horse trainer. Namatay ang ama niya noong siya'y 7 taong gulang lamang at sumunod ang ina niya noong siya'y 25. Nahatulan na rin siya noon sa kasong robbery. May 6 siyang kapatid.
Ang kanyang ina ay dating principal ng elementarya sa Tejeros, Makati. Si George Burdett, 36 years old, may asawa, ay nahatulan ng robbery noong 27 years old. Kaisa-isang anak lamang siya at kasama niyang nanirahan ang kanyang ina. Ang kanyang ama, isang television repairman, ay matagal nang nanirahan sa Hawaii at madalang lamang umuwi. Si Romeo Maranan, 25 years old, may asawa, taga Socorro Oriental, Mindoro. Wala siyang natapos na formal na edukasyon at hindi marunong magbasa at marunong lamang pirmahan ang kanyang pangalan. Nahatulan siya ng frustrated murder noong 1968. Ang kanyang ama ay dating hepe ng pulis sa kanilang bayan. May isa siyang kapatid na lalaki at isa ring babae. Nang siya'y 16 na taong gulang, tumakas siya mula sa kanilang tahanan. Si Reynaldo Arnaldo, 26 years old, binata, taga Parañaque, Rizal. Grade 2 lamang ang kanyang natapos. Dati na siyang nakasaksak ng tao dahilan upang makulong sa National Penitentiary. Meron siyang iniindang sakit sa pag-iisip o epilepsy at na-confine pa sa ospital ng bilangguan. Si Amador Atienza, 24 years old, may asawa, isang laborer at dating nanirahan sa Paco, Maynila. Nakatapos siya ng first year high school. Dahil sa kalagayan sa loob ng New Bilibid Prison at isinasaalang-alang ang personal na sitwasyon ng 6 na akusado, pinawalang bisa ang hatol ng mababang hukuman na kamatayan. Ang bawat isa sa 6 na akusado ay hinatulan ng reklusyon perpetua at pinapabayaran ng magkakasama ang halagang 12,000 piso sa bawat pamilya ng 4 na namatay na biktima, 1,000 piso kay Joaquinso at 1,000 piso kay Abdul Amking Jr. Noon at ngayon, nananatiling paalala at aral ang mga karahasan na ito sa loob ng New Bilibid Prison. Kahit sa isang banal na araw, hindi napigilan ang galit, karahasan at paghihiganti ng mga gang. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, ipinakita rin ng hukuman ang konsiderasyon sa personal na kalagayan ng bawat akusado at sa huli, ang hustisya ay naipamahagi sa paraan na may kaunting habag, reklusyon perpetua sa halip na kamatayan at kabayaran sa pamilya ng biktima. Hindi tulad sa ibang mga nakasala, halimbawa na lamang ang grupo nila Leonardo Dosal ng Okso na hinatulan agad ng bitay. Ang insidenteng ito ay patunay na sa loob ng rehas, may sariling batas at moralidad ang bawat komunidad at bawat kilos ay may kaakibat na pananagutan. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang mga video na ilalabas dito sa channel na ito. Tunog at konsepto.